Mga kapuso, dalawang malakas na lindol ang yumanig sa Manay, Davao Oriental noong Biyernes. Magnitude 7.4 bandang umaga at magnitude 6.8 kinagabihan. Kambal na lindol o tinawag yang doublet earthquake ayon sa PHIVOLCS. Kaya naman bakas ang pinsala sa maraming lugar sa Davao Oriental. Ang ilang mga residente sa evacuation site pa rin nananatili. Nasa Tarragona, Davao Oriental ngayon sina Ate Sue at Anjo para kumustahin ang mga kapuso natin dyan. Ate Sue at Anjo, syempre alamin natin mamaya kung ilang pamilya yung nandiyan dyan sa evacuation site. Balita kahuling sinabi nila over 200 families Over yung 200. kailangan lumikas at yung naapektuhan nga nitong nagdaang lindol noong Biyernes. Mga kapuso, hindi lang isa na lindol yung nangyari nung Friday. At kaya meron tayong bagong terminolohiya na natutunan ngayon, yun yung doublet na earthquake. Dahil nangyari sa umaga at may nangyari din sa gabi nung same day na yon. Kaya mamaya po babalikan natin para sa mga karagdagang impormasyon sina Ate Sue at Anjo. Samantala, Igan? Maraming salamat. Talakayin naman natin ang sunod-sunod na lindol na yumanig sa bansa kasama si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, Director. Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo. Okay, at tanong, magkakaugnay ho ba itong sunod-sunod na mga lindol sa Pilipinas? Hindi po sila magkakaugnay. Different po yung generators po natin. Yung sa Cebu would be the Bogo Bay Fault. Dito naman sa nangyaring lindol sa La Union, Philippine Fault yun. And yung sa Zambales is the Manila Trench. Yung sa Surigao is the Philippine Trench, but it's another part of the Philippine Trench, another segment. Yung sa Davao is Philippine Trench. Yung dalawa doon, yung magnitude 7.4 and magnitude 6.8, yun yung related to each other kasi yun yung tinatawag nating doublet. But the rest, hindi po sila konektado. Pero sa record po ba ng PHIVOLCS, ngayon lang nangyari ito na sa loob ng isang linggo, sunod-sunod po ang lindol? Well, every day naman po nakapag-record tayo ng at least 30 earthquakes a day. Opo, yung malalakas. Yung malalakas, yes, may outliers. Yung last week natin, medyo malalakas-lakas. But again, this is not surprising because, again, ang sinabi ko, may nare-record tayo na at least 30 earthquakes a day. Although, karamihan nito mahina. Opo. So, yung last week lang na medyo lumalakas-lakas. But again, again, this is not surprising. We have 180 active fault segments and we have 6 trenches and pwede pong magkasunod-sunod or even magkasabay-sabay ang kanilang paggalaw. Paano po ang magiging reaksyon dapat ng publiko sa paggalaw nitong binanggit niyong Philippine Trench? Okay, so the threat of the Philippine Trench is always there. Kailangan talaga natin paghandaan ito. Lalo na yung mga kababayan natin na nakatira sa coastal communities facing the Philippine Sea. Kasi po mahaba po yung Philippine Trench from Bicol all the way to Mindanao. That's more than 1,300 kilometers and segmented po yung trench natin. There are 6 segments. And not only that, hindi lamang Philippine Trench, yung iba pang trenches natin, yung mga communities nakatira facing the East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench, and Cotabato Trench, kailangan talaga lang paghandaan. So may mga sinasabi tayo na kapag nasa yung palatandaan ng natural signs of a local tsunami, kapag biglang bumagsak yung level ng dagat, kapag may malakas na there's a strong shaking na halos hindi ka na makatayo and there is a roaring sound coming from the sea. Kahit isa man lang dito ang yung ma-observe, then you have to move to a higher place immediately kasi baka magkaroon po ng tsunami. Opo. May bagong termino kaming narinig sa PHIVOLCS, doublet, yung lindol o dalawang malakas na lindol. Ano po ba ibig sabihin nito? Ito ba unusual ho? No, this is not unusual. In fact, we've had doublet before. In 1992 in Mindanao, Okay. Early 1992, meron tayong magnitude 7.1 and magnitude 7.5. Again, along the Philippine Trench kung saan nagkakaroon tayo ng paglindol noong October 10. Yung 7.1 and 7.5, 26 minutes apart lamang sila. Meron din tayo nung sa Inatuan noong 2023. Most recent, prior to the October 10 event, magnitude 7.4 on December 2, followed by magnitude 6.8 2 days later, Apo. also sa Philippine Trench.
So this is not surprising. Yung doblet po, ang ibig sabihin po niyan ay when two big quakes of almost the same strength nangyayari magkasunod-sunod, close in time, and almost on the same location. Opo. But they are separate events. Hindi po ito main shock, aftershock. Opo. Paglilinaw lang po, kanina kausap ko ang Office of Civil Defense. Yung huling pagyanig po sa Bogo City, ang sabi po nila, aftershock sa tindi lindol. Ano ho bang deklarasyon ng PHIVOLCS dito, Director? Yes, yung aftershock ay lindol po yun. But tama yung OCD, it's an aftershock of the magnitude 6.9 event in nung nangyari noong September 30. So ang in-expect kasi natin na aftershock from the magnitude 6.9 event is maximum would be around 5.9. So ito 5.8. So this is not surprising kasi nga po ang pinakamataas na aftershock na in-expect natin would be 5.9. Opo. Posible po ba na dahil sa sunod-sunod na lindol, matrigger raw itong West Valley Fault? Hindi po kasi po magkakalayo po sila. Hindi po yan hindi po magkakaiba din po yung generators ng paglindol natin. Iba po yung fault system natin. Yung sa West Valley Fault, yung sa the big one na tinatawag natin would come from the West Valley Fault. So hindi po matrigger yung paggalaw ng West Valley Fault by the earthquakes na nangyari na sunod-sunod. Opo. Director, ito pa isa, may kumalas sa social media at hindi nakakatulong, nagising daw yung bulkan sa ilalim ng dagat sa Pilipinas. Ano bang, dahil sa sunod-sunod na lindol, kayo na ho ang magbigay ng ipaalala sa ating publiko? Kapag mga ganito po, huwag po kayong maniwala. Wala po tayong record na nagkaroon ng pagising yung anumang submarine volcano tinutukoy dito. Hindi po ito totoo. Alam niyo po, kapag may mga ganitong sakuna, mga disasters, biglang naging eksperto lahat. So, kailangan nating i-filter out kung ano yung fake news, kung ano yung totoo. So makinig lamang po sa aming ahensya and pati na rin po sa NDRMC, sa kanilang LGUs. Kasi po, again, marami pong mga fake news na kumakalat ngayon. Maraming salamat, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Ingat po kayo. Maraming salamat din po. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.